kailangan ka, miss? Sabi kasi pumunta raw ako dito. Kamag-anak ka na namatay? Oo, sir. Si Mama. Okay, pumasok ka na. Salamat. Okay. Kailan mo pa nalaman? Nalaman ko mula nung muntik na ako mahulog sa building. Nung tinitigan ko ang mga mata mo. Matagal mo nang alam, pero hindi mo sinabi. Hindi ko lang masabi sa'yo. Kapag nalaman mo kasi, makalalo mo akong iwasan. Basta binabalaan kita, huwag mo akong papakialaman. Paano ko gagawin yon? Kung yung lalaking binaril ko ay yung taong nagligtas sa akin ng ilang beses? Ilang buhay ba meron ka? Binabalaan na kita. Mula ngayon, hindi mo na ako papakialaman. Ito ang totoo kong mukha. Madali sa akin isama ka sa kanila. Kaya wag mo akong susubukan. Kung mahal mo ang buhay mo, sisimulan mo ng kalimutan ang lahat ng nalalaman mo. Habang maaga pa, isipin mo na lang na hindi mo ko nakilala. Hindi sila nagmamatch? Oo eh. Yung blood sample na itinadala nyo noon at itong sample na dala mo ngayon, ibang-ibang structure nila. Pero imposibleng. Tinignan nyo naman mabuti, di ba? Bakit, honey? Nagdududa ka ba sa galing ko? Inuna ko na nga ang request mo dahil feeling ko iba ang dating mo. Nakakainis ka naman. Ha? Ha? Itinuloy mo pa rin pala ang pagpapablood test. Kaya nakuha ni Prosecutor Kim ang dugo mo at dinala sa National Forensic Service. Wala naman nangyari. Sumunod ako at napagpalit ko. Pero hanggang ngayon pinagdududahan ka pa rin nila. Tingin mo ba titigil na lang sila basta dahil sa ginawa mo? Nag-iingat ako. Hindi nila ako makikilala. Kung talagang nag-iingat ka, bakit kailangan mong tumira sa isang bubong kasama ang isang babaeng hindi mo kilala? Paano kung malaman niya ang buo mong pagkatao? Hindi niya ako makikilala. Sa oras na malaman niya ang tunay mong pagkatao, Johnny, hindi ko siya hayaang mabuhay. Nandito tayo para maghiganti sa mga kalaban natin. Hindi para makipagmabutihan sa isang babae.
nasaktan ka. Ilang buhay bang meron ka? Binabalaan kita. Mula ngayon, hindi mo na ako papakialaman. Johnny, kalimutan mo na si Nana. Para sa kanya to. Si Anton at Professor Lee. Yun siya. Professor Lee, bakit wala ka doon sa meeting kahapon? Ha? Kaya tuloy ng oras na ng presentation natin, wala makapagsalita. Nainip na sa paghihintay yung panel, kaya umalis na lang sila. Nakakaya sa kanila. I'm sorry, sir. Naligaw kasi ako nung papunta ako doon. Ako na lang ang tatawag sa executive members. Sana lang. Tinawagan mo ko agad. Paano siya naligaw? Isinama ko na siya noon eh. Yung mga taga-MIT yata, magagaling na sa computer. Baka naman pinuntahan ka lang. Tingin ko naligaw lang siya. Kagagaling lang niya kasi sa States, kaya hindi pa siya pamilyar sa mga lugar sa Seoul. Minsan nga naliligaw pa siya dito eh. Hindi ba, Professor Lee? Kasalanan ko po, sir. Magpapadala na lang ako ng letter of explanation sa mga department nila. I'll make another presentation. And I promise to be present ano man ang mangyari. Bigyan niyo na lang siya ng direction. Nana, pumunta ka sa bench. Akala mo ba nagbibiro ako sa sinabi ko sa'yo? Hindi. Nag-alala lang naman ako pagkatapos natin mag-usap kahapon eh. Huwag mo na akong pakikialaman. Ano bang hindi malinaw sa sinabi ko? Oras na makabala ka sa akin, sigurado mananagot ka. Hindi naman ako natatakot. Kahit pagbantaan mo ako, hindi ako titigil. Hindi naman nagbagong pagtingin ko sa'yo kahit na nakilala na kita eh. Siguro dahil alam ko na kung sino ka talaga. Nabubulag ka na ba? Yung taong nakilala mo nun ay hindi yung totoong Johnny Lee. At ang totoo, mas marami kang alam sa akin, ganun ba? Iniligtas mo ang buhay ko. Gamit ang brasong may tama ng bala. Ginawa mo pa rin yun. Huwag mong bigyan ng kahulugan. Dahil para sa akin, ginamit lang kita para maitago ang totoo. Pero ngayon, tapos na ang panggagamit ko sa'yo. Kaya maging pake ka na at umalis na sa bahay ko. Maliwanag ba? Umalis ka na. Hindi mo pag-aari ang bahay na yan. Hindi ko ang pumatay kay Oscar Lee. Alam ko na hindi mo magagawa yun. Sabihin mong mali ako. Magsinungaling ka. Pero gawin mo man, alam ko pa rin ang paniniwalaan ko. Dahil makikita ko sa mata mo. Huwag mo akong pilitin magsisi, Nana. Huh? Ano ba to, Professor Lee? I'm resigning. Teka, bakit naman? Hindi kita pinagre-resign dahil sa nangyari. Nagulat ka ba sa akin kanina? Tinanong lang kita kasi nag-aalala ako sa iyo eh. Nag-aalala ko na baka may anumang nangyari sa iyo kahapon. Hindi ito tungkol doon. Eh kung ganun, bakit? Dahil nabobore na ako. Gusto ko na ng ibang trabaho. Buti na lang may tatanggap na sa akin. Pero Professor Lee, hindi naman pwede to eh. Ikaw ang most valuable member ng communications team. O ito, kalilimutan ko inabot mo to. Kunin mo na. Tanggapin nyo na yan.
Because I'm really quitting. Professor Lee, saan ka ba pupunta? Ano bang kumpanya lilipatan mo? Dahil kung ipipilit mo ang gusto mo, sasabihan ko ang BIR na hanapan sila ng butas sa tax declaration nila, ha? Basta naipaalam ko na. Pakiprocess na lang kagad yan, sir. Ay, sandali lang! Professor! Professor! Ay, naku naman! Nakakatakot ba ako kanina? Wala akong kasulungan no? Attorney, susundan ko na sana si Lee. Pero biglang dumating si Agent Kim at pinilit niya akong kunin yung number mo sa akin. Si Agent Kim? Yes, sir. Siya talaga yung nakaabala sa akin kanina eh. At isa pa, may nalaman din ako, attorney. Kaya pala nagpa-blood test si Johnny Lee ay dahil sa isang babaeng nagngangalang Susan Lee na may asawa na missing mula pa noong October 1983. At kabilang pala yung lalaki sa Special Task Force. October 1983. Isa rin ang asawa niya sa mga missing army. Pakibilis naman ito eh. Ilang araw na lang yan. Tapos nito. Susan Lee? Prosecutor Kim ng Special Task Force. Hindi ba ikaw ang asawa ni Andrew Park na biglang nawala noong October 1983, tama ba? Ako nga. Gusto ko kayong interviewin tungkol sa kanya. Mapagbibigyan niyo po ba kami? Marami pa akong hindi alam. Pero ilang taon na ang nakalipas. Nang bigla siyang nagpaalam sa akin para sa isang assignment. Hindi naman niya binanggit kung saan siya pupunta. At bakit hindi na siya bumalik sa akin. Bakit mo ako tinatanong tungkol sa kanya? May kinalaman to sa kasong hawak ko ngayon. Ayon sa nakuha kong information, baka kasama ang asawa mo sa mga taong bigla na lang nawala ng panahon yun. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang trabaho niya noon? Siya ang bodyguard ng presidente. Kasama din siya ng presidente nang magkaroon ng bombing sa Burma. Pero umalis din siya pagkatapos nun. Asawa mo ang bodyguard ng president nung binomba ang Aung San at nawala siya pagkatapos nun? Pasensya na kayo. Ayoko nang isipin ang nangyari nung panahon yon. Kailangan ko na magpahinga. Mauuna na ako. Jimpyo? Wala na akong magagawa na tuntun ka na nila, Susan. Ano bang nangyari sa inyo ni Andrew noon? Sabihin mo na sa akin. Anong ginagawa niya nung namatay siya noon? At bakit kailangan mong kunin sa akin ang aking anak? Nakikiusap ako. Namatay si Andrew para sa bansa. Kaya lang, trinador siya ng bansa niya. Huwag mo hahayang makita ako ng taong kausap mo kanina. Pero ikaw bang hinahanap nila? Alam ko, naramdaman ko yun kanina. Jimpyo, malapit na akong mamatay. Pero bago mangyari yun, pakiusap, gusto kong makita ang anak ko. Please, nagmamakaawa na ako sa'yo. I'm sorry, Susan. Matagal na siyang wala. Ano ka mo? Patay na siya. Namatay siya sa plane crash. Sinabi mo sa akin na buhay pa siya! Sinabi mo sa akin nasa Amerika lang siya! Nagsinungaling ako! At ang mga taong pumatay sa kanya, ang pumatay din kay Andrew. At gusto mong basta ko na lang paniwalaan yan? Sinabi mo na nasa Amerika lang siya. Ngayon sasabihin mong matay na siya? Hindi ko maniniwala.
Nagka-report yan ng pagbagsak ng sinakyan nilang eroplano. Maniniwala kang aksidente? Ganon silang klaseng tao. Gagawin nila ang lahat para lang linisin ang duming ikinalat nila. Hindi mo maiisip ang dahilan ng pagkamatay ni Andrew noon. Susan, kalimutan mo na ang lahat na nangyari. Magpagaling ka na lang. Magpakasaya ka na lang. Tutulungan kita. Hindi ko magagawa yan. Nabubuhay ako dahil gusto kong makita ang anak ko. Kahit minsan lang. Kahit minsan lang. Kinakalaban ko ang mga taong gumawa nito sa kanila. Kapag nalaman nila kung nasan ako, siguradong idadamay ka nila. Kaya ililipat kita ng ibang ospital kung saan ligtas ka. Maging masaya ka. Yun ang paraan para mabuhay ka. Susan, gusto kong kalimutan mo na lang ang lahat. Hindi ito totoo. Hindi. Tulungan mo siya mag-impake para mailipat na siya agad ng ospital. Bakit hindi ka sumasagot? Kailangan bang umabot sa ganito, sir? Sinabi niyong patay na ang anak niya. Malaki na ang pinaghirapan namin ni Johnny para magulo lang ng usaping pamilya. Hindi ako papayag na guluhin ni Susan ang matagal ko ng plano. Kung aaminin ko sa kanyang anak niya si Johnny, makakaabala pa siya. Kumain ka pa. Wala akong gana. Ano ka ba naman? Pumapayat ka ni. Kumain ka pa. Araw-araw na lang ba tayong ganito? Johnny, tignan mo nga to. Gumawa na ako ng statement ko eh. Ang statement? Delikado na kasing ginagawa natin. Para ano man ang mangyari. Hindi magagamit si Nana sa kaso ng papa niya. Pwede niya lang ibigay yan na ebidensya. May mga mali ako spelling eh. Hindi ba nila i-reject yan? Pinalis ko na si Nana sa bahay. Ano? Alam mo namang wala siyang matitiran, hindi ba? Kailangan maniwala ni Papa. Para na rin layuan na niya ako. Babalik pala ako ng ospital. Teka, hindi ka ba kumaka... May kailangan ba kayo? Naparami yata ang kinain ko. Gusto kong bumili ng soft drinks para dumighay. Ako na lang. Huwag na kayong lumabas. Huwag na, iho. Kaya ko naman eh. Hindi pwede. Ako na lang.
Nurse, nasa na yung pasyente? Lumabas ba siya? Nawala na lang pagdating ng bisita ng nakatungkod. Kanina lang ho eh. Hinahanap nga rin namin eh. Pero parang umalis na siya dito. Anong nangyari? Nangyari saan? Sabihin niyo sa akin, anong ginawa niyo sa kanya? Sinabi ko na huwag mo akong pangungunahan. Tingnan mo, takot ka rin pala. Sagutin niyo ako. Pinagdududahan na ni Prosecutor Kim ang pagkatao mo. At alam na rin niya ang relasyon ng iyong ina kay Andrew. Kung nakuha na niya ang sample ng dugo mo para ipatest, malalaman niya na ang lahat. Kaya, siguradong malalaman din ang kalaban natin kung ano at sino ka. At hindi malayong idamay nila si Susan. Nasaan siya? Saan niyo siya dinala? Sa isang ligtas na lugar. Pero, kung itutuloy mo ang hindi pagsunod sa utos ko, baka mapahamak siya. Asikasuhin mo si Francis Kim. Ikaw ang bahala sa kanya. Ikaw mismo ang papatay at wala nang iba. Pero, subukan mo kung suwayin. Si Susan ang mamamatay. Ano yan? Nawawala si Susan Lee. Hindi ko siya makita kahit saan. Pasensya na, sir. Naiintindihan ko. Nailipat na maayos ang mama mo sa ospital na pinili ko para sa kanya. Sabihin niyo kung saan. Gusto ko siya makita. Alam kong isang buwan na lang ang natitira sa kanya para maoperahan at maligtas ng tuluyan sa sakit niya. Hindi raw e-epekto sa kanya ang anumang gamot ngayon. Kaya transplant na lang ang pag-asa niya. Alam kong yun ang dahilan kung bakit ka nagpa-blood test. Nakasalalay sa iyo ang paggaling niya. Inaamin ko yan. Kaya nga, gawin mo na ang dapat mong gawin ngayon pa lang. Kung sakaling hindi ako nagkaganito, ako na sanang gumawa ng lahat. Hindi naman kita pipilitin. Kaya lang, oras na suwayin mo ako, mawawalan ka ng dalawang bagay. Ang magulang mong gusto mong iligtas para isumpa sa huli, at ang babaeng pilit mong itinatago sa akin. Papa. Napapagod na rin ako makipag-away at makipaglaban sa iyo, Johnny. Bahala ka na magdesisyon. Wala silang kinalaman sa paghihiganti natin. Huwag niyo silang idamay. Wala akong balak na idamay sila. Kung susunod ka. Hanapin mo agad si Susan. Bilisan mo. Isa pa, lagyan mo ng monitor ang bahay ni Johnny. Hindi na kita makikita. Ano pang saysayang mabuhay? Nagdesisyon ng mga estudyante na ilabas ang kanilang hinaing tungkol sa kanilang tumataas na matrikula sa Kaya mas loob mismo ng pinili ng kanilang ibang huwag na lang eskwelahan. magkaroon ng anak. Ayon sa leader nila, Yung patuloy mga nila anak, gagawin ito magdesisyon hanggang na lang walang na mga hindi aksyon. pumasok kaysa daw mahirapan na. Talagang mahal na ang tuition ngayon. Kahit ilang beses namin gustong ibaba, mahirap pa rin. Nahihiya ako sa lahat. Wala naman yung nangyayari. Pagbibigay namin ng scholarship. Kaya kayo nagbimistulang luho ang pag-aaral. Pero huwag kayo mag-alala. Gagawa namin yan ng paraan. Kararating ko lang sa airport. Nabalitaan ko ang nangyari kay Randy. Nabalitaan ko rin ang nangyari sa kanya. At hindi ako natutuwa sa nangyari. Babawian ko kung sino man ang may gawa. Hindi nila ako kaya. Hindi ka ba natatakot? Wala silang magagamit laban sa akin. Walang ebidensya. Kakausapin ko ang anak ko para malaman ko ang lahat. Mabuting gawin mo yan.
Magkita na lang tayo mamaya. Sige. Gio, si Papa ito. Kamusta ka na ba? Masyado ka nang busy sa City Hunter na yan. Bakit ako agad ang kinakausap niyo? Kararating niyo lang. Bakit namumumusta kayo ngayon? Alam mo, madalas ko naiisip kung maliit ka pa. Palagi tayo magkasama. Kaya hindi ko alam kung saan tayo bigla nagkagalit. Natatandaan ko pa. Ganyan-ganyan din ako sa'yo. Palagi kong gustong manalong na api. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit. Nabago ang lahat pagtanda ko. Hindi ko naman ito ginusto noon. Ibig sabihin, nagsisisi kayo? Hindi. Masyadong masarap pag nasa taas ka. Kaya lang, iniisip ko na may anak akong naapektuhan na nagiging kalaban ko pa. Dahil pareho kami ng ugali. Hindi totoo. Hindi tayo magkatulad, Papa. Hindi tayo pareho ng gusto. Hindi ko gusto maging masama. Ang ganda, ang kintong na. Konti pa nga. Ang buhay ko. Ang mamahal pa naman ito. Ito naman, maganda rin, oh. Ito po, dami. Ito ba yun? Ito bang gustong ilabas ng anak ko sa publiko? Gusto niya malaman kung anong nasa loob ng document na yan para daw sa kaso niya. Pero kapag nalaman niya, matitrace niya na ang lahat. May alam na ba siya? Raid plan ito noong 1983. Wala pong nakakaalam kung ano nangyari nung panahon yon. Dahil nasa file na yan ang lahat. Mauulit ang nangyari kay Oscar. Hanggang hindi ko siya pinapayagan tignan yan. Bakit hindi mo pa sirain ang file na yan? Sa tingin ko, may balak kang humingi ng permiso. Hindi ko alam. Ilalabas ba natin ang file? Bakit natin ilalabas? Para ba to sa kaligtasan na nakararami? Paano kung matanggal ka? Ganun pa rin bang sasabihin mo sa mga tao? Bakit yan ang... Hindi ako papayag. Ibauna natin lahat. Kalimutan na natin. Sangayon ako dyan. Kapag kinalimutan natin, lahat tayo ay matatahimik. Kaya lang, kasalanan natin to. Kaya kailangan nating managot sa tao. Kung gusto mong ipagpatayo kanila ng revolta pagkakulong mo, ituloy mo. Pero, kung gusto mong umamin sa kanila, gawin mo nang wala kang madadamay ni isa sa amin. Dahil hindi ako aamin. Goodbye. Professor Lee, hindi mo naman kailangan umalis eh. Madali kasi ako mainip sa trabaho. Alam mo bang hindi ko pa naibibigay yung papel mo? Nasa drawer ko pa. Nagpaalam na ako ng maayos. Pakiprocess na lang kaagad. Gagawin mo pa rin ba? Kahit na nagmamakaawa na ako? Ha? Sandali! Sino ba sa inyo nakaaway ni Professor Lee? Umamin na kayo ngayon! Wala ho akong nakaaway, sir. And I'm so sorry. Sir, hindi naman kayo magkaaway eh. Noong isang araw nga, pinagdala ko pa siya ng tuna sa sashimi. Pagkatapos lumabas kami. Nandiyan pa rin yan? Ibig sabihin, break na talaga kayong dalawa? Sa'yo na lang.
Sigurado ka ba? Kasi mukhang mamakanin to eh. Wala na ako pagbibigyan niya. Mauna na po ako, sir. Salamat ah. Magbakasyon ka na lang muna, ha? Ipa-file ko na lang na nakalib ka na ilang araw. Ay, pambihira. Ano ba pumasok sa utak niya? Hello, si Anton to. Pwede ka ba? Kasi may ibibigay ako sa'yo eh. Tingnan mo. Ang ganda, di ba? Oh, pareho pa tayo, ah. Oo nga, no. Bakit magkatulad naman? Mabuti na lang maganda yung design ng wallet. Sino nagbigay niyan? Siya nga pala. Alam mo bang nag-resign na si Professor Lee? Ano? Eh kasi para daw talaga to sa girlfriend ni Professor Lee eh. Itatapon sana pero binigay na lang kay Anton. Nakita ko siya, dala niya yung gamit niya. Nakakagulat naman. Mabuti na lang tinulungan ko na siya ng ilang moves sa judo nung isang beses na wala ka. Yun nga lang, hindi siya nag-thank you. Sandali lang ha. Professor Lee! Johnny! Johnny, mag-usap tayo sandali. Sandali lang. Bakit kailangan mo pang gawin to? Para lang ba maiwasan ako? Ano bang akala mo sa Blue House? Playground na madaling pasukin? Ano ka ba? Naghirap ako makapasok sa posisyon ko. Pero huwag kang umalis dahil sa hindi ko kayang umalis. Kaya kong kalimutan. Kaya kong ibalik yung araw na hindi kita nakilala. Hindi na rin kita iisipin. Hindi na kita guguluhin. Yun lang ang masasabi ko. So goodbye, don't cry and smile. 가끔씩이던 시간들 모두 다 보내줄 거야. So goodbye 하면서 난 네가 필요해. Need your love. Agent Kim, para sa'yo. Salamat ha. Lyndon Bay. Sworn statement. Totoo ba to? Tita, ako po ito. Di ba may nagbigay ng false statement sa kaso ni Papa noon? Nagpadala siya ng sworn statement ngayon. Paglabas ko, pupuntahan ko po kayo kaagad dyan. Parating na rin si attorney. Kaya maupo ka muna dyan. Okay. Nakakatuwa naman talaga. Milagro yan, Nana. Salamat naman. Sandali lang, ha? Huwag kang susuko sa problema dahil lahat ng problema may katapusan. Pamilyar to, Sandali, basahin mo itong huli, oh. Ang sweet niya mag-message, no? Sabi niya wag daw ako susuko sa problema dahil lahat ng problema ng tao may katapusan din. Yung quote ba? Alam mo, pag nahihirapan na kami, ipinarecite niya sa amin yung quotation na yan. In fairness, di ba? Agent Kim? Huwag kang susuko sa problema dahil ang problema ay may katapusan din. Nabasa ko na yung quote na yun, eh. Message sa akin yun ang sumusulat sa akin. Nagulat nga ako nung makita ko yung quoting sa computer mo kanina. Favorite ko yun eh, kaya kapag nahihirapan ako... Iniisip mo yung quote na yon. Nakapagtataka lang, yun din yung sinabi sa akin ni Longlegs, eh. Mula nung na-aksidente ang mga magulang ko, nakikipagsulatan ako sa isang taong hindi ko kilala para lang makakuha ng lakas ng loob. Pag down ako, binabasa ko lang ang mga sulat niya. Attorney, aminin mo, ikaw ba si Longlegs? Siya nga pala. Sagutin mo ang tanong ko. Lagi kong iniisip kung sino ang taong yun. Makikita ko ba siya? Anong klaseng tao ba siya? Kapag nakilala ko siya, sisiguruhin ko na magpapasalamat ako.
Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadyang itago sa'yo eh. Alam ko naman na magandang intensyon mo doon. Pero minsan napapaisip din ako eh. Buti na lang inamin mo ngayon na ikaw ang taong yon. Salamat, attorney ah. Ang masipag ko palang pen pala ay si Attorney Jero Kim at nagkataon na siya rin ang tutulong sa akin sa kaso ng parents ko. Kinikilig naman ako sa ginawa mo. Sandali, gusto mo ulit pabuksan ang kasong yun? Oo, sandali. Galing kay Lyndon Bay, yung sa witness sa kaso. Pagkatapos kasi ng interview niya sa station, bigla na lang siyang nawala na parang bula. Pero dyan, ikinuwento niya yung totoo. Binayaran daw siya ni Francis Kim para magsinungaling sa pulis. Ipinakita pa nga niya yung pag-transfer ng pera eh. Ayan yung account number. Kaya ngayon, gusto kong patunayan na walang kasalanan ng mga magulang ko. Alam mo, Nana, ganito ang mangyayari. I'll take this, at kahit ilang taon na ang nakalipas, pipilitin kong ayusin to. Gagawin ko rin ang makakaya ko para payagan na buksan ulit ang kaso. Kailangan parusahan ng mga tulad ni Francis Kim. Batas yun eh, hindi ba? Salamat, attorney. Salamat at matagal mo na akong tinutulungan. Alam kong hindi mo pababayaan ang kaso namin. Maniwala ka, hindi ko makakalimutan ito. May 2 billion fund ang Myungmun University. Pero saan yung napunta? Bakit? Yung problema ba? May 2 billion fund yung school. Pero nung tinignan ko yung account ni Francis Kim, wala namang nailipat doon. Wala rin akong makitang secret account. Ang pagkakaalam ko sa kanya, itinuturing yung pera niya ang fund ng university. Nakainuman ko nga hardinero nila eh. School ang nagbabayad, kaya para sa empleyado ng school. Hindi siya gumagamit ng pera? Okay yun ah. Pero dahil sa taas ng tuition, halos hindi na kumakain ng mga estudyante. Pagkatapos ganun siya. Johnny, tignan mo to. Bakit nagmagawa ka niyan? Bukas kasi, birthday ng mama ko eh. Pero patay na siya eh. Pero pagbalik natin sa Thailand, isi-celebrate ko yun ng maganda. Alam mo ba? Lagi ako sakit ng ulo niya noon. Kaya lagi ako nasisigawan. Ngayon ko lang narinig yan ah. Masarap. Talaga? Siya nga pala. Mabuti pa bigyan mo rin ito si Papa. O sige. Sige na. At subukan mong ilagay sa tungkod niya. Alam mo na to. Ano ba yan? Isang tracking device. Paano naman kung makita niya ako? Makapatayin niya ako, Johnny. Kung malalaman ko ang bawat galaw ni Papa, makikita ko si Mama. Kinakabahan ako sa kanya eh. Totoo yun. Ang hirap lang kasi. Natatakot talaga ako sa kanya. Kaya mo yan. Hindi pa naman siya nagdududa sa'yo eh. Huwag kang mag-alala. Hindi nga siya nagdududa sa akin. Pero kapag naulit yung dati, naku, siguradong ililibing niya ako ng buhay. Baka mabalatan pa ako ng buhay nun. Ayoko mangyari yun. Kapag nahuli ka ni Papa, padalhan mo ako ng code. XYZ? Ano ba yan? Huling 3 letter ng alphabet. Ibig sabihin katapusan na. Parang nalalapit na yata yan sa akin ah. Mama, Papa, aalis na po ako dito. Pero sana, huwag niyo po akong iiwanan. Dahil malapit na magbayad ang may kasalanan. At hindi ako titigil hanggang hindi nangyayari yun. Clarice! Oh, Nana! Clarice, pasensya ka na ha. Pwede ba akong makitira dito ng ilang araw? Wala pa akong matutuluyan eh. Ano bang sinasabi mo dyan?
Basta may nangyari. Kung ganun sa bahay na lang. Wala naman akong kasama eh. Ay, ayoko nga. Dito na lang. Ilang araw lang naman ako eh. Siya nga pala, alam mo bang nalaman ko na si Attorney Kim palang penpal ko magmula noon? Grabe, no? 10 taon na pala yun. Oh, hindi ko alam yun ah. Ang cute nga eh. At ang isa pang good news, tutulungan niya ako mabuksan ng kaso ni na Papa for investigation. Nakakatuwa nga eh, ang dami ko ng kakampi. Nakakatuwa nangyayari, hindi ba? Inutusan ako ni Johnny. Para naman daw, matikman niyo. Huwag mo na akong aabalahin. Nagmamadali ako para matapos ang lahat dahil bawat oras na nasasayang ay dagdag sa oras ng paghihirap ng mga tao na agrabyado ng mga kalaban namin. Tama. Hindi ako natatakot humarap sa sino mang gustong pumigil sa bala ko. Kaya ko kayong patayin lahat. Sir. Bakit? Natatakot kang malason ako? Sigurado kung hindi nila kayang gawin yon. Opo, wala yan. Oh, Kapitan, patingin nga. Balik ka, Bok. Halata kasi may timang kulay. Nilinis ko lang. Alis na ako, Kapitan. Sinusubukan niyang lagyan ng tracking device ang gamit ko. Ginawa mo na ba yung inuutos ko kay Prosecutor Kim? Yes, sir. Francis King will be the next target, City Hunter. Attorney! Siya... Iwan mo muna kami. Anak, bakit hindi ka tumawag? May natanggap akong sulat. Hindi pa to nangyayari. Sabi dito, kayo ang susunod na target ng City Hunter. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit? Anong alam ko dyan? Si Oscar Lee at Randy Seo, parehong ibinigay sa akin ng City Hunter. Dahil silang dalawa, may ginawang katiwalian sa gobyerno natin. Ganon din ba ang ginawa niyo? Kaya ba ang susunod niyang target ay ang sarili kong ama? Wala akong ginawa. Maniwala ka sa akin. Sigurado ba kayo? Buong buhay ko ay inalay ko para sa edukasyon ng bansa. Katiwalian ba yon? Magtitiwalaan mo ba sa kasama mo? Kung hindi ko sana nalaman yung car accident, magtitiwala ako sa inyo. Anong car accident yan? Yung aksidenteng kayong may gawa, na ang witness ay on probation noon sa gambling, na nagawa niyong takutin. Sinabi niyong kaya niyong ilagay ang taong yun sa kulungan. Bulay na yung lalaki na aksidente, hindi ba? Hindi na siya makakapagsalita. Pero ikaw kaya mo. Bilang gante, sisiguruhin kong hindi ka na maghihirap. Sinuhulan niyo siyang gawin yun para palitan ang testimony niya. Nabaliktad ang kwento. Samantalang kayo ang lasing noon habang nasa Manila. Ayokong pag-usapan. Kinamumuhian mo ba ako? Dahil matagal mo nang alam yan.
Kaya ba bigla ka na lang lumayo sa akin? Dahil mataas ang respeto ko sa inyo. Kaya mas nasaktan ako. Gusto kong makita yung nire-respeto kong ama dati. Yung anak ng biktima, ang mismo nagdala sa akin ng mga ebidensya. Kasama ang sworn statement ng witness. Nakalagay na doon ang totoong nangyari. Tapos na ang prosecution period. Kaya inosente ako sa batas. Akala niyo ba mabubura ang mga ginawa niyo? Tungkol sa kasong yun, gusto ko sanang makita na humingi kayo ng tawad sa mga biktima. Paano kung hindi ko gawin yan? Kayong bahala. Kung sakaling malaman ng mga tao ang ginawa niyo, mawawala lahat ng inyong pinaghirapan. Nasa panig ako ng batas. At batas lang ang susundin ko. Lyndon Bay at Nana Kim, iharap mo silang dalawa sa akin. Hello, Johnny? Nandito na nga ako eh. Kanina pa nga ako umiikot-ikot eh. Yung tracking device, hindi ko nagawa eh. Hindi kasi umalis yung mata sa akin ni Kapitan kanina. Hindi ko talaga nagawang ilagay eh. Ikaw na lang kaya. Dadala mo na ako. Pagkatapos babalik din ako. Hintay mo ako ha. Mama, nandito po ang anak ninyo. Namiss niyo ba ako? Birthday niyo na eh. Alam niyo, pinagluto ko kayo. Pati yung paborito niyong chicken. Tsaka yung seaweed soup. Mama, huwag kayong magagalit sa akin ha. Mabait naman ako eh. Hindi na nga rin po ako nagsusugal, Mama. Huwag kayong malulungkot. Mahal ko po kayo. XYZ. Si Dindo. Sino ka? Mr. Bay. Mr. Bay, gumising ka. Bumango ka dyan. Ano ba? Gumising ka na. Pinisa mo, gumising ka na dyan. Bumango ka na dyan. Nana? Nana? Paano tayo napunta dito? Yun nga ang gusto ko malaman sa'yo eh. Bakit bigla ka nawala nung hinanap kita? Pagkatapos na may pinadala ka sa akin, humantong tayo dito sa bodega. Maabang kwento yan eh. Mahirap maipagwentuhan dito. Walang yaka.
Dahil sa'yo, nabaliktad ang lahat. Oo, alam ko. Alam ko yan. Ako naman talaga ang masama eh. Kaya ako nga ginawa yun. Pinadala ko na sa'yo ang buong nangyari. Ang dami kong gustong sabihin. Pero tumakas muna tayo. Ano ba itong lugar na to? Sa tingin ko, mukhang safe house to ni Francis Kim. Diyos ko naman. Mukhang matapusan ko na yata. Mawala na lang ako sa mundo nang wala man lang nakakalap kundi ang mama ko. Tumigil ka nga dyan. Ano ba magagawa ng iyak mo? Makakagalaw ka ba? Bakit naman nangyari pa to ngayon? Lalapit ako sa'yo. Kalagan mo tong tali ko. Bilisan mo. Bilisan mo pagtanggal ng tali. Kapag namatay ako dito, hindi nila malalaman ang nangyari sa mga magulang ko. Kaya tatakas tayo dito ngayon. Bahay ito ni Francis Kim. Siya ang nagpadukot kay Dindo. Kanina, tulang pa araw. Ano kulang pa dun? Apat ang number combination. 24 ways. Susubukan kong lahat. Hindi. Kailangan ko na mag-CR! Ano ba? Kailangan ko na mag-CR ngayon! Diyan ka na mag-CR. May kasama akong lalaki dito eh. Nakakahiya naman yun. Nahihiya ka pa, mamamatay ka rin naman eh. Nakatakas daw yun lang sa basement! Nana, bakit nandito ka? Dinukot nila ako habang naglalakad ako eh. Johnny, paano mo nalaman? Yung tracking device. Iniligtas ako nito. Magkakilala pala kayo? Mamaya ko na ipapaliwanag, tumakas sa tayo na. Bilisan niyo tumakbo. Dito, akin na muna yung tracking device. Ano gagawin mo? Aalis muna ako. Nasa likod yung kotse. Hintayin niyo ako dun ni Nana. Bakit hindi ka pa sumama? Babalik ako. Johnny, sandali. Nawawala yung dalawa! Hanapin niyo! Nana,
Mauna na kayo. Johnny! 1.5 by 6.8 centimeters ng 50,000 sa 1.1 millimeters na sukat. Kung sa 16 by 7 centimeters, aabot ito ng 3.2 by 1.4 meters. May 20 by 20 ang column kaya may 20 milling kada layer. May taas na 1.2 meters. 200 billion. Nanditong lahat. Yung pera. Sabi ko na nga ba? Nana, sabi naman ni Johnny doon na tayo maghintay sa kotse niya. Hindi pa siya bumabalik. Babalikan ko siya doon. Dito ka lang! Hindi mo ba alam na dahil sa umalukot si Johnny? Bakit ba hindi ka na manig sa kanya? Sabihin mo nga sa akin, ano bang relasyon mo sa kanya? Sa kotse na lang! Nahuli na namin! Johnny! Saan nila dadali si Johnny ko? Nasaan yung kotse? Sa likod! Tayo na. Sino ka ba? Anong ginagawa mo sa bahay ng amo ko? Alam mo naman kung bakit. Nagtatanong ka pa. Sige, hindi na lang kita tatanungin. Kung sa bagay, hindi ka na magtatagal. Hindi ko lang maintindihan kung bakit binabangga mo sa direktor. Hindi ka mananalo. Narinig mo? Dahil mamamatay ka na. Bitiw. Ano? Bitiwan mo ako. Dahil hindi ako natutuwa kapag may nanggugulo sa forma ko. Sira ulo ka ba? Sandali! Okay yun ah. Kalagan nyo. Ano? Game na? Kasi mo nga mga sundok mo. Nakakawala ka ng gana eh. Halika! Mukhang tinuro ko nila ng pumatay mo si Johnny kanina. Papawisan sa'yo eh. Tingnan mo naman. Nasa kotse pa pala. Makinig ka na. Tawag ako ng maraming pulis, pati na si Kapitan. Tingnan mo lang sila ha, okay? Ganyan na ba kaya mo?
Walang hiya! Hanggang dyan ka na lang! Nana. Nana. Bakit? Hindi ba iniligtas mo rin ako dati? 2 beses pa. Naramdaman mo na rin ang ganitong sakit. Huwag ka na magsalita. Nahihirapan ka na. Bakit? Nagagalit ka ba? Sana sabihin mo, hindi ka galit. Kahit ngayon lang. Gusto kong sabihin na maraming salamat. Ay, sinalo mo may bala para sa akin. Sabihin mo kung ginawa mo yun para sa akin. Salamat na lang. Akong tinamaan. Nana! Nana! Nana!